Umarangkada na ang taunang Grand Santa Cruzan ng Araneta Center at bida sa makulay na parada mga nagkagandahang beauty queen at tradisyonal na piyestang Pinoy. Mula Araneta Center sa Cubao, live nagpapasol, Gretchen Malala. Gretchen. Henry, di bang pong nagagandahan ng mga sagala, mga cute na anghelitas at mga humahataw na hati-hatihan. Yan ang tampok dito sa Araneta Center para sa taunang Grand Santa Cruzan. Philippine Fiesta ang tema ngayon taon para sa Grand Santa Cruzan. Kaya naman lahat ng narito hindi mapigilang mapaindak sa musika ng banda at sayawan. Ibang pong sagala ang kalahok na sumisimbolo sa 50 golden years ng Araneta Center. Alay ang tradisyon ito kay Reyna Elena at kanyang anak na si Constantino na naglakbay para hanapin ang banal na krus. Matapos ang misa, sinimulan na ang parada na pinangunahan ni Miss Universe Gloria Diaz bilang Reyna Emperatriz. 2005, binibining Pilipinas World Carlina Aguilar bilang Reyna Elena. 2010, binibining Pilipinas World Sarina Gatbunton bilang Queen of All Nations. Binibining Pilipinas Maria Venus Raj bilang Reyna de Los Angeles at 2000, binibining Pilipinas Universe Nina Richie Alagao bilang Reyna Flores. Umikot ang mga reyna sa paligid ng Araneta Center at kani-kanina nga lamang natapos, Henry, ang parada. Pagkatapos nun ay nag-alay naman ng mga reyna ng bulaklak sa ating Birheng Maria. Henry? Maraming salamat, Gretchen Malala. Isang mahalagang yugto sa buhay ng international singer na si Charisse ang ginanap kanina. Tunghayan yan sa pagpapatrol ni Gretchen Pulido. Kaninang umaga, ganap ng binasbasan bilang miyembro ng Simbahang Katolika si Charmaine Clarice Relucio Pempenco o mas kilala bilang the Filipina singing sensation na si Charisse sa Immaculate Conception Cathedral sa lungsod ng Pasig. Sarado Katoliko ang ina ni Charisse, pero ang relihiyon nila magkapatid isinunod sa relihiyon ng kanilang ama. Ngayon, nagdesisyon na silang maging ganap na Katoliko. Bininyagan at kinumpilan si Charisse at kapatid, espesyal na okasyong kinover ng local pati ng foreign press. 25 pares ang tumayong ninong at ninang nila kasama ang mga bigatin sa showbiz. Gaya na ABS-CBN President Charo Santos Concho, broadcasters Karen Davila at Julius Babaw, entertainment hosts Boy Abunda at Chris Aquino, media personalities Jobert Sucaldito at Ricky Lo, at PBB mainman Direk Lauren Jogi. May proxy naman ang American Queen of Talk na si Oprah Winfrey at Grammy Award-winning producer at singer na si David Foster na godparents din. Super busy naman po sila, pero yung tanggapin lang nila yung invitation ko po and yung talagang nakita ko yung reaction nila, sobrang malaking real. My very godmother, Oprah, and my godfather, David Foster, thanks so much for accepting my invitation. It's just really a gift for me. Mensahe naman ng kanyang mga ninong at ninang. I wish to congratulate Charisse. I hope that God continues to shower her with His light and His grace. So, Charisse would continue to be a role model, hindi lang para sa mga kabataan dito sa Pilipinas, kundi para sa lahat ng kabataan. Happy birthday, Anak, and welcome to our Christian world. And I am very honored to be part of this entourage. Bilang pagdiriwang naman ng kanyang 18th birthday, naghandog ng mini concert at gift-giving si Charisse para sa mahigit 500 bata. Dream ko po talaga yung makatulong sa mga bata kasi gusto ko po na ma-experience nila kung ano talaga yung life ng isang normal na bata. So instead na sila yung magbigay sa akin ng gift para sa birthday ko, ako yung magbibili ng gift. Habang nasa bansa, ilalaan ni Charisse ang oras sa mga outreach engagement. Sa Lunes, nakatakda siyang lumipad patungong Japan para i-promote ang kanyang self-titled album. Sa ibang balita, matapos sa panood sa TV Patrol World at Bandila ang tungkol sa pagbibitiw ni Willie Revillame sa Kapamilya Network, lalo itong naging hot topic at umani ng sari-saring reaksyon sa social networking sites na Twitter at Facebook. Mayroong pabor sa pag-alis ni Willie, habang mayroon ding naniniwalang hindi na magiging pareho ang wawawi kung aalis si Willie. Pero hanggang ngayon, tikom pa rin si Willie sa issue at hindi sinasagot ang tawag ng ABS-CBN News. Pinili rin ang kaibigan niyang si John Estrada na wag na munang magsalita ukol dito.
Samantala, si Jobert Sucaldito naman sinabing magsasalita lang siya tungkol sa issue kung nakapaglabas na ng desisyon ang management ng Kapamilya Network matapos ang nakatakda nitong pakikipag-usap sa Wawawi host. Nakatakdang mag-usap ang pamunuan ng ABS-CBN at si Revillame ngayong darating na linggo. Gretchen Fulido, Patrol ng Pilipinas. At yan ang mga balita na nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino. Naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.